Magandang umaga po sa ating lahat. Praise. Ay, wala akong kausap. Good morning! Good morning! Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Nasasaan po sa Biblia that the steadfast love of the Lord never ceases and His mercies never come to an end, and they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Napakabuti po ng Panginoon dahil muli niya tayong ginising ngayong umaga. Amen. Sumikat ang araw ng maayos. Kaya naman sa umagang ito, karapat-dapat lang napapurihan natin ang ating Panginoon. Amen. Alam ko po, marami tayong mga challenges na hinarap nitong mga nakaraang linggo. Ngunit kapag po tayo ay nakadikit or nakaugnay sa Panginoon, anumang mga pagsubok ating pong kayang pagtagumpayan dahil po meron tayong Kristo sa ating mga buhay. Amen? Sige po, inanyayahan ko po ang lahat na manalangin. Tayo po'y mag-pray. Atin po'y pikit ang ating mga mata at tayo po ay yumuko at tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama namin sa langit na napakapakapangyarihan sa lahat, kami po'y dumudulog sa iyo ngayong umaga, nagpapalinis. Lord, kayo po ang maglinis sa aming mga puso, O Diyos. Hayaan mo kami po iyong puspusin ang iyong presensya, Panginoon. Malayang-malaya po kayong kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming pong gawain sa umagang ito. Ang kabuuan ng aming pong service ay aming pong itinataas sa inyo. Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong pong presensya. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mahayag. Lord, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan. At Lord, kung mayroong kailangan ng kalayaan, ikaw po ang magpalaya sa amin. Kung mayroong pong kailangan ng kagalingan, kayo po ang magpagaling. At kung may kailangan po, Panginoon, ng provision, kayo po ang magkaloob, Panginoon. Dahil naniniwala po kami sa lakas ng iyong kapangyarihan. Naniniwala po kami na ang pag-aming sinambit ng pangalan ni Jesus, meron pong nangyayari, Panginoon. At lalo tigit kapag po nakita nyo ang aming pananampalataya, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong presensya sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay magpuri at tayo ay magsaya sa presensya ng ating Diyos. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon. Come on, church. Biyaya
puso'y di malinis, paano harap sa'yo? Kung ang sala'y bibilangin, paano lalapit sa'yo? Ngunit doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Pinuno ng iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pag-iniwan, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari ng lahat. Bawat lahi ay aawin ng papuri sa iyo. Bawat lipi ay lalapit at sasamba sa ngalan mo. Jesus, doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Pinuno ng iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pag-iniwan, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari. Pag-ibig mo ay aming pag-iniwan, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari. Pag-ibig mo ay aming pag-iniwan, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw ay Jesus ang aming kaligtasan. Ikaw lang, 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 ikaw lang ang hari ng lahat. Hallelujah! Napakabuting mga Panginoon sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy mo kaming kupkupin, lukuban ng iyong presensya, O Diyos. Ikaw po ang aming nais sa umagang ito. Tanging presensya mo lamang, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pag
walang iba sa umagang ito. Kaya naman, Panginoon, kami ay nagpupuri, sama-samang umaawit, nagsasaya sa iyong presensya dahil karapat-dapat ka na madakila sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y pumalakpak lahat sa presensya ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Ayan. Good morning po sa ating lahat. So tayo naman po ay dadako sa ating tithes and offering. So sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times po, having all that we need, you will abound in every good work. So, yung passage po na to, nagre-remind siya sa atin na giving is personal po. Hindi siya about sa rules or sa pressure na kasi sinasabi sa Bible, kasi sinasabi ng mga nakapaligid sa atin. It's about our heart po. So God isn't measuring how much we give po. Ang tinitingnan niya ay kung bakit tayo nagbibigay. The reason behind it po. So sabi nga ni Paul, decide in your heart, don't let guilt or others force your hand. Give because you love, because you trust, and because you want to bless someone the way God has blessed you. And yung promise po na kasunod nung niyan ay sobrang ganda. It says that when we give with a cheerful heart, God promises to take care of us, to bless us with enough for what we need and even more so we can keep doing good things po. So it doesn't always mean that we'll be rich in money po. Okay? Kundi magiging mayaman din tayo sa purpose natin sa buhay, sa peace na meron tayo, and then sa joy na meron tayo sa ating buhay. Which is, yun naman talaga yung truly na nagmamatter sa buhay ng bawat isa sa atin. This kind of giving po builds faith, and it's like we're saying that, God, I trust you with what I have, even if it's not too much, you're my source, not my bank account po. Okay? So, ipag-pray po natin yung ating mga ikapo at offering. Okay. Lord God, tunay nga pong napakabuti nyo. Salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya na binibigay niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. You've given us life, hope, love, and everything good that we have right now. Sometimes po we hold back, afraid that there won't be enough, but your word reminds us that you are our provider, always enough, always faithful. Help us to give with a heart that trusts you. Let our giving not be about rules or pressure, but about love. Make us a cheerful giver po, someone who finds joy in blessing others, knowing that it reflects our hearts. Teach us to live with open hands, ready to give, ready to receive, and ready to be used for something greater than ourselves. Let our generosity be an act of worship, a step of faith, and a light to those around us po. Muli, sa iyo po ang papuri, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 7. Purihin natin ang Panginoon at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinatanggap natin sa Kanya ay maaaliw naman namin sa mga nahahapis, sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung nahihirapan man kami, ito'y para sa ika-aaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang ito'y matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Maaari na po tayo umupo. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Good morning po. Good morning. Hello mga bata. Good morning. Makikinig kayo ha? Okay? Okay? Okay. Salamat po sa Panginoon no, dahil sa umaga pong ito ay patuloy po tayong mag-aaral ng Kanyang salita. At sa umaga pong ito ay patuloy po natin pagbubulay-bulayan po ang salita ng Panginoon na tinanggap natin sa Kanya
at magkaroon po tayo ng revelation at para maisapamuhay po natin yung mapapag-aralan po natin, mapapag-bulay-bulayan po natin ngayong umaga. Salamat po sa Panginoon dahil sa umagang ito ay pinagkatiwalaan niya po tayo ng buhay, pinagkatiwalaan niya po tayo ng kalakasan na nagmumula sa Kanya, no? At salamat din sa Panginoon dahil sa kabila po ng ating pagsubok sa buhay, sa kabila po ng ating pinagdadaanan sa buhay, patuloy po tayong nagtitiwala at tumaasa na may gagawin po ang Panginoon sa bawat isa. Amen po ba? Amen, no? Good morning din po sa online at salamat sa Panginoon. Kung meron mang naka-join sa online, pagpalain kayo ng Panginoon, i-bless kayo ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa spiritual na bagay, at bigyan tayo ng wisdom, knowledge para po sa ikatataas ng ating Panginoon. Sa binasa po ng ating kapatid ay, kung mapapansin po natin doon ay, sa paunang salita po ni Apostle Pablo sa 2 Korinto, ang sinabi niya doon ay, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsimula po siya sa pamamagitan po ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang title po ng ating pag-aaralan sa umaga pong ito, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen? Walang binigay ang Diyos sa atin na panghihinaan tayo ng loob. Bagkus binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa, binibigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na magpapalakas. Ini-encourage tayo ng Espiritu ng Diyos na nasa puso natin na palaging magtiwala at dumepende sa kakayanan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kung ikaw man ay nag-aaral, kung ikaw man ay nagtatrabaho, kung ikaw man ay nanay na nasa bahay na inaasikaso ang mga anak, o tatay na nasa bahay inaasikaso ang mga anak, kung ano man po yung profession po natin sa buhay, lagi pong nakaantabay at nakaakibat ang Panginoon sa buhay po natin. Meron ba tayong business sa simula ng Monday hanggang Friday, hanggang Saturday, tayo'y nagtatrabaho. At pagdating ng linggo ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon at binibigay sa Panginoon ang para sa Kanya. Amen? Nakakapagod magtrabaho ng 5 araw. Tapos syempre yung linggo, pahinga mo na lang. Pero kailangan nating isipin, ano ba talaga ang source? Ano ba talaga ang pinagmumulan? Saan ba talaga nagmumula ang lakas ng tao? Saan ba talaga nagmumula ang hininga ng tao? Saan ba talaga nagmumula ang paningin ng tao? Saan ba nagmumula ang lahat ng bagay? Amen? Bigyan ko lang kayo ng isang background. Sa aklat po kasi ng Korinto, ito po yung church na pinayonir ni Apostle Pablo, na kung saan po ang mga taga-Korinto po, ang mga taga-Korinto po ay nung panahon na yon ay pinanghihinaan na sila ng loob sa paglilingkod. Bagkus, nireject nila si Pablo kasi nga si Pablo nung panahong yon, wala naman siyang sariling tahanan, wala naman siyang financial para itaguyod ng iglesia, kundi umaasa siya sa kalakasang binibigay sa kanya ng Panginoon. Yung mga mananampalataya nung panahon na yon ay nagkaroon ng isang pagtitiwala sa mga mangangaral na mayayaman. Gusto nila, mangangaral nila may ginto. Yung mangangaral na tumatayo sa kanilang harapan ay may kayamanan, may pagmamalaki. Ayaw nila nung katulad lamang ng isang pastor o isang apostol na katulad ni Apostol Pablo na tumatayo sa kanilang harapan na wala namang ipagmamalaki. Masyado silang nakatingin sa literal na bagay, masyado silang nakatingin sa mga panlabas na anyo ng tao. Pag nakita nila ang kanilang nangangaral ay mayaman, may pinag-aralan, magaling magsalita, doon lumalakas ang kanilang loob. Ibig sabihin, nakadepende po sila sa kakayanan o sa nakikita ng isang tao. Pero si Apostle Paul, kung ating babasahin yung binasa ng ating kapatid kanina, sabi doon ay, purihin ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, siyang may maawaing Ama, Diyos na laging nagpapalakas sa ating loob. Pinapalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na binibigay sa atin ng Diyos, ay magpalakas din naman natin ang loob ng iba. May purpose. Kung bakit ka pinapalakas ng Panginoon, kung bakit ka ibinibless ng Panginoon, para i-bless mo yung iba. Hindi ang purpose,
binilas ka ng Panginoon, iyo lang. Pinalakas ka ng Panginoon para sa iyo lang. Hindi po ganon, no? Ang sinasabi ng talatang binasa po ng ating kapatid. At sinasabi din po ng Diyos sa puso po natin sa umaga pong ito. Hindi pwedeng maging mapagsarili ka lang. Hindi pwedeng sa iyo lang. Kundi, ibibless mo ang pag binilas ka ng Panginoon, ibibless mo rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. Paano mo ibibless? Konting topic lang eh. Kapatid, kamusta ka na? Kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Lalakas na yan eh. Amen? At sabi pa doon, ang kagandahan pa sa sinabi ni Apostol Pablo, doon po sa 7, kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo. Dahil alam namin na kung naghirap kayo tulad namin, palalakasin din naman ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Same po. Maging mapa-apostol ka man o isang mababang mananampalataya na baby Christian pa lamang, same lang ang pagtingin ng Panginoon sa atin. Hindi po ito porket siya apostol, siya pastor, siya mas mataas na. Ikaw, nakaupo, member, mababa na ang tingin sa'yo ng Panginoon. Hindi po ganun. Ang krus po ay nagpapatunay na ang Panginoong Diyos ay namatay para sa'yo at para sa akin. Pantay po yan. Hindi po yan namatay para lang sa mayaman. Hindi po siya namatay para lang sa mga pastor. Hindi po siya namatay para lang sa mga obispo. Kundi namatay po ang Panginoon para sa akin at para sa iyo. Ang atin po, pangangalagaan po natin. Saan po ba nagmumula yung lakas natin? Sino ba yung totoong source ng buhay natin? Yung crush ba natin? Yung kaibigan ba natin? Sabi ng bata yung crush po. Okay, bata yan eh. Di ba? Okay. Sige. Di ba? Pero at least, alam ng bata kung saan nagmumula yung source niya. Di ba? Amen? Sabi po sa mga awit, 73:26, puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Nanghihina ka. Pero alam ng sumulat ng mga awit kung sino ang kanyang kailangan. Ang Diyos ang kanyang kailangan. Amen? Once na nanghihina tayo mga kapatid sa buhay natin, ang Diyos ang ating kapitan. Ang Diyos ang ating kailangan. Sabi po doon, sabi nga, tunay nga na sa mundong ito ay maaari tayong biguin, maging ng pinakamalapit na tao sa puso natin dahil ito ay limitado lamang at may kahinaan din. Amen? Maging ang ating mga sarili dahil tayo ay tao din. Ngunit, kung sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan, ay siguradong hindi tayo mapapagod. Yun ang sabi. Pag ikaw'y nagtiwala sa tao, ang tao mahina din. Amen? Lalo na pag nagtiwala ka sa taong walang pananampalataya. Amen? Ano ba yan? May problema ako, Brad? Ano problema mo? Pinagalitan ako ng magulang ko eh. Tara, beer tayo. Di ba? Tara na. Mag-beer na tayo. Tapos, pag umiyak ka, kasi yung nanay, oo nga yan, mga nanay na yan, mga lola na yan, mga buwangera yan eh. Imbis na daling ka niya, na tamang landas, at ipaunawa sa'yo, kakampihan ka pa niya, ikaw naman, proud na proud ka. Akala mo, tama sinasabi mo. Hanggang sa dumating sa puntong, tara, layas tayo. Mga ganon, di ba? Naalala ko nga dati, nung high school ako eh. Nung wala pa ako sa Panginoon ito. High school ako eh. Umiyak lang sa akin yung klase kong babae. Alam mo ginawa ko? Tara, layas tayo. Pero, hindi, sabi niya talaga, oo, tara, layas tayo. Di ba? Pinaghahanap ako ng barangay kung saan ko dinala yung klase ko na yun, di ba? Ganon yung buhay dati. Kasi, once na wala ka sa Panginoon, once na ang source mo ang iyong sarili, ang lakas na gagaling sa iyong sarili, sabi sa binabasa natin, ay darating sa punto, bigo pa rin ng tao. Kasi sabi ng Bible, sumpain na nagtitiwala sa tao. Amen? Pero pag yan ay mananampalataya, yan ay naniniwala kay Jesus Christ, yan ay naniniwala sa Diyos, may pananampalataya, mga kapatid, once na lumapit ka dyan, ipagpipray ka niyan. Tara, pray tayo.
Di ba? Tara, lumapit tayo sa Diyos. Amen? Ang mga bata ngayon, iba. Madamdamin silang tunay. Amen? Kaya, ang sabi pa rito, huwag tayong mananangan sa sarili nating lakas, bagkos sa Diyos natin ito ilagak o iasa, sapagkat hindi mauubos ang lakas na nagmumula sa Diyos upang mapaglingkuran siya at mabigyan ng kaluwalhatian. Yun po yun. Yung lakas po natin, kailangan, pag nakakapag-encourage tayo, nagbabalik ng glory sa Panginoon para mapaglingkuran natin siya. Hindi lang sa church, hindi lang po sa music team, kailangan maglingkod ako, manunugtog ako, hindi. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, sinusunod mo ang kanyang utos, sinusunod mo ang kanyang palatuntunan, para sa ganon, glory by glory, binabago tayo ng Panginoon. Wala naman ditong hindi binago ng Panginoon, wala naman ditong one click, bago agad eh. Amen? Kahit ako, kahit kayo, hindi one click ang pagbabago. Kaya ka nagsisimba, kaya ka every Sunday nandito. Gusto mo may marinig ka na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi sa pamamagitan ng pastor o nagtuturo sa inyong harapan, kundi sa pinag-aaralan natin mga salita para ipamuhay natin ang sinasabi ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Pinagpala po tayo ng Panginoon. Paano tayo pinagpala? Hindi ka man pinagpala sa financial na bagay, bibigyan ka naman niya ng wisdom para magkaroon ka ng financial na bagay. Hindi naman agad-agad 1 million yan eh. Lord, sino nag-pray dito? Lord, sana bukas may 5 million ako. Sino nag-pray dito ng ganun? Lord, sana bukas may 3 million ako. Sana bukas, Lord, 100,000 meron ako. Binigyan ba kayo? Tapos magagalit kayo sa Diyos. Amen? Kasi, yung binibigay sa ating blessing ng Panginoon, dinidepende niya rin kung paano natin gagamitin. Kung paano natin gagamitin o isa pamumuhay yung ibibigay niya sa atin. Hindi yan binibigay agad-agad. Amen? Parang bata. Bawa si Ryan, binigyan namin sa sobrang pagmamahal namin sa anak namin. O anak, baon mo 1K isang araw. Anong gagawin ng bata ron? Baka mamaya punitin niya lang yun, bigyan niya lang kung kani-kanino eh, di ba? Ganun ang Lord. Hindi niya agad binibigay lahat. Unti-unti hanggang sa matutunan mo. Grade 1 ka, humawak ka ng 5 pesos, ngayong high school ka na, 5 pesos pa rin baon mo. Di ba? Magre-reklamo na yon. Wala ka dyan, ito magugas plato. Di ba? Pero, dahil alam ng Diyos kung paano mo gagamitin yung blessing na binigay sa'yo, bibigyan ka niya ng para sa araw na to at sapat para sa'yo. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Nauunawaan po ba natin? No? Ang tekstong binasa natin kanina, ini-encourage mo ang sarili mo mapalapit sa Panginoon at binigyan ka ng lakas ng Panginoon, i-encourage mo rin ang mga kapatiran sa loob ng church. Pag-aralan natin. Number 1 po. Tulad nung kanina, sa Diyos nagmumula ang ating kalakasan. Isaiah 40:29. Basahin po natin. Siyang nagbibigay ng lakas. Wow, tayo yun. Tanggap mo, tayo yun. No? Siyang nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Amen? Magdepende tayo sa gagawin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. No? Sa Kanya nagmumula. Lord, nangihina ako, Lord. Kailangan ko ng lakas na nagmumula sa iyo. Amen? Hindi yung, Lord, nangihina ako. Palakihin mo naman yung muscle ko. Hindi naman ganun yun eh. Di ba? Ginanon ni Renya Sinigso. Di ba? Yung lakas na yon para masustain mo. Kaninang madaling araw nga, sabi ni Missy sa akin, matulog ka pa, mamaya ka na gumising. Galing kang trabaho, pagod ka kagabi, ganyan-ganyan. Wala eh. Kailangan kong humingi ng lakas sa Panginoon eh.
Amen? Mga kapatid, mamaya nga pagtapos ng service, salamat sa Panginoon, papasok pa ako ng trabaho eh. Magdi-deliver pa ako eh. Pero salamat sa Lord, di ba? Meron trabaho na pinagkatiwala sa akin. Anong sabi pa doon? 2 Corinthians 12:9. At siyang nagsabi sa akin. Angkinin niyo to At sabihin niyo, at siya'y nagsabi sa akin. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ano tong kahinaan na to? Hindi po to yung mga kahinaan na pambisyo o mga vices Ang kahinaan nito, ang kahinaan ng pisikal na pangangatawan ni Apostol Pablo. Siya po kasi ay meron tama sa likod at hindi po siya pantay maglakad. Ilang beses niyang pinapanalangin ng mga bagay na to na mawala sa kanya, pero hindi tinanggal ng Panginoon. Bagkus sinabi sa kanya, sapat ang aking biyaya sa iyo araw-araw. Mga kapatid, nagtatrabaho ka man, nag-aaral, sapat ang biyaya ng Diyos sa inyo araw-araw. Hindi niya po tayo pagkukulangin, sobrahan niya pa ibibigay sa atin. Saan naahayag ang kapangyarihan ni Kristo? Kung kailan ka mahina, doon kanya palalakasin. Amen? Kung kailan ka mahina spiritually, physically, palalakasin ka ng Lord kasi nakakonect tayo sa puno ng ubas na ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan uli natin ang Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Ano pang verse ang pwede nating panghawakan? Sabi sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Oo, bakit kanan? Hindi kaliwa. Tanong ko yan, nung nabasa ko to Lord, bakit kaya kanan? Hindi kaliwa. Di ba? Kasi ang kanan ng ating lakas. Dahil si Jesus Christ ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Kanan. Ito nga kayo. Di ba? Kanan. Malakas. Di ba? Yun ang sabi. Huwag kang matakot. Sapagkat ako'y sumasa iyo. Pinapaalala ng Panginoon, huwag kang matakot. Sumasa iyo ako No? Huwag kang manglupaypay. Sabi ng Panginoon, sapagkat ako ang iyong Diyos. Nagpapakilala ang Diyos Amen? Parang ganito. Bawa, si Brother Rainier, sinampal ako sa school Sasabihin ni Mix, huwag ka matakot. Nandito ako, sasamahan kita. Nagtitiwala ka ba sa kanya? Na mapapaglabanan niya yung subak na nakit sa'yo? Di raw, hindi. Hindi ka tunay na kaibigan. Di ba? Parang ganun Di ba? Ang tao kasi. Kaya sasabihin mo, ay, parang hindi kaya Pero ang Diyos, kaya niya. Amen? Nung sinabi niya kay Moses na itaas yung tungkod, di ba? Nung una, ayaw ni Moses na magpagamit sa Panginoon kasi nga bulol siya Pero, nung gumawa ng paraan ng Panginoon, nagbigay siya ng mga himala, naniwala na si Moses. Sa buhay natin, may himala na nangyayari. Amen? Yung paghinga mo, himalayan. Yung pagkurap-kurap ng mata mo, himala ng Diyos yan. Bakit? Pag nakaganyan ka lang magdamag, hindi ka nakurap. Di ba? Magluluha ka. Yung paglunok mo, himala ng Diyos yan. Yung lumulunok ka pang ganon. Sa palagay mo, pag di ka lumunok, kaganyan ka lang maghapon, Di ba? Lahat yan, himala ng Diyos sa buhay po natin. Bakit? Para magamit natin para sa Kanya. Amen? Yun po yung concern ng Panginoon sa buhay po natin. Na lagi tayong magtiwala, lagi tayong maniwala, lagi tayong umasa na may gagawin po ang Panginoon sa buhay po natin. Tulad po nung binasa natin kanina sa teksto po natin, sa aklat po ng Corinthians, na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas para naman, pag nagkaroon tayo ng kalakasan, maibibigay din natin to sa iba nating kapatiran. Amen? Ano ba po? Number 2, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat
ng ating paghihirap. Pag dumadaan po tayo sa ating mga pagsubok o hindi man pantay-pantay yung pagsubok po natin sa buhay at tinaharap, financially, spiritually, ano man yung mga kinakaharap natin sa ating pamilya, ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas ng loob para tumayo tayo. Di ba? Minsan iiyak ka na lang. Di mo na kaya eh. Minsan, ano ka na lang, ipinagkakatiwala mo talaga sa Panginoon lahat. Matumal eh. Yung business ko, walang nangyayari. Ginagawa ko naman yung lahat. Pero ang Panginoon, tinitignan yung karakter natin. Habang nasa kabila tayo ng mga pagsubok na dinadanas natin, kaakibat nito, tinitignan ng Diyos yung karakter natin kung paano natin siya pagkakatiwalaan. Amen? Ano po sabi sa 1 Peter 3:17? Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y magbata. Ito po'y kayo'y magkaroon ng pagsubok dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Ang challenge po ngayon sa mga Kristiyano ay kailangan mong mag-suffering sa paggawa ng mabuti, hindi sa paggawa ng masama. Amen? Ibig sabihin po, dahil sa pagiging matuwid mo sa harapan ni Kristo, sa harapan ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nakakaranas po tayo ng mga suffering sa buhay natin, yung mga persecution sa buhay natin, sa pamamagitan ng paniniwala natin sa Diyos. Amen? Nandyan yung, huwag ka na magsimba kasi wala ka naman mapapala, pasimba-simba ka pa, o wala naman nangyayari sa buhay mo. Ganun po yung pinagdadaanan po ng mga Kristiyano. Kaya ini-encourage po tayo na siya ang nagbibigay ng lakas ng loob, pinapalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating panghihina o paghihirap. Sapagkat siya nga ang ating Diyos siya nga ang ating Ama Walang ibang magbibigay ng source o pinanggagalingan ng lakas ng ito kung hindi ang ating Panginoon. Ano pa ang sabi ng mga tiga-Pilipos 1:29? Sapagkat sa iyong pinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen? Sa paglilingkod po natin, kaakibat po nito ang mga pagtitiis. Kaakibat po nito ang mga pagsubok sa buhay po natin. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, glory by glory, patitibayan tayo ng Panginoon. Glory by glory, kumbaga sa isang manglalaro, kailangan niyang mag-practice o kailangan niyang araw-araw mag-ensayo para yung kanyang katawan ay tumagal at ang kanyang resistensya ay tumagal. Diba? Sa mga hindi nag-exercise tulad ko, walang proper exercise, madaling mapagod. Konting takbo ng malayo, hinihingal. Pero doon sa mga taong nag-iensayo, kahit ilang takbo, kahit ilang jogging, hihingalin man sila, pero yung katawan nila is malakas. Yun po yung sinasabi sa atin. Para lumakas tayo, maglingkod, sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon, dapat alam talaga natin yung pinanggagalingan ng ating kalakasan. At alam natin yung mga pagdadaanan natin o yung mga bagay na pwede natin kaharapin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa 1 Peter, 1 Pedro 2:2, sapagkat sa ganitong bagay ako'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Mismong si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ay naghirap din dito sa lupa. Amen? Sa 30 years niya dito sa lupa, sa pagiging sa pagkakatawan tao, ay naranasan niya rin yung mga sufferings. Lalo-lalo na po yung hinarap niya, yung krus ng Kalbaryo para sa atin. Nung hinarap niya ito, dumanas din siya ng sakit. Kaya yun po yung tinutularan natin. Huwag po tayo magtataka na may mga pagsubok sa buhay na may mga pagsubok tayo na pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi, ibig sabihin niya, nakakonect tayo kay Jesus. Mahirap po na magkaroon tayo ng problema at pagsubok sa buhay na wala tayong Diyos sa buhay po natin. Lagi po natin yan tatandaan. Mas magandang magkaroon na tayo ng pagsubok kasi kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang nasa harapan natin. Amen? Amen po. Palakpakan po natin ng Lord.
At sabi pa po dito, sa 3 po, ang purpose is maging kalakasan ng iba. Ang Diyos, ang iyong kalakasan, at sabi pa, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. Hindi pa yon, meron pang isa, maging kalakasan ng iba. Sabi dito, kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo nang sa gayon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap ng tulad ng dinadanas namin. Yun ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat. Amen? Kung naghihirap man kami, ito'y para sa inyo. Ito'y para sa ikaliligtas ninyo. At kung naghihirap man kayo, ay para sa iba. Para sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Magsisimba ako. Wala naman akong pakialam sa mga katabi ko eh. Basta ako makapagsimba, okay na. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Kasi nung panahon ni Apostle Pablo sa Aklat ng Korinto, yung Church of Corinthians, kanya-kanya po sila. Nagkakanya-kanya sila. May mayayaman, may kaya sa buhay, may mahihirap. Nag-separate sila nung panahon na yan. Kaya ganun na lamang ang panalangin ni Paul sa kanila na mahalin nila yung kapatiran nila sa loob ng iglesia. Amen? Ano po yung kaakibat na mga bersikulo patungkol sa pagmamahal sa ating kapatid? Sinabi po yun ng Panginoon. Sabi rin po ni Apostle ni Pedro, sa unang Pedro 2:17 hanggang 19, igalang ninyo ang lahat ng tao. Lahat na to ha. Hindi lang igalang ninyo ang kasama nyo sa church. Igalang ninyo ang mga kaibigan nyo lang. Hindi ganun ang turo. Ang sabi dito, igalang ninyo ang lahat ng tao. Ibigin ninyo ang mga kapatid sa pananampalataya. Dinivide po siya. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Sa nasa trabaho ka, Kristiyano ka, dapat galangin mo yung hindi Kristiyano kasama mo sa trabaho. Kasi once na hindi mo ginalang yan, sasabihin sa'yo, negatibo na. Ay, Christian ka pa naman. Simba-simba ka pa naman. Hindi na siya maniniwala. Kaya yun ang sabi ni Paul eh. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Ibigin ninyo ang mga kapatid sa pananampalataya. Matakot kayo sa Diyos at igalang ninyo ang mga hari. Ano pa? Kayo, ang mga alipin ng sambahayan, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Gawin ninyo ito hindi lamang sa mabuti at maawaing amo, kundi maging sa malupit. Ang hirap nito, no? Lalo na kung nasa isang kumpanya ka, no? Mahirap. Sapagkat kapuri-puri ang pagtitiis ng parusa kahit hindi ito nararapat kung ito'y dahil sa pananampalataya at paggalang sa Diyos. Amen? Ano sabi ng unang Juan 4:20 hanggang 21? Kung sinasabi ng isang tao, iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman siya sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Sapagkat ang taong hindi umiibig sa kanyang kapatid na nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Amen? Kung ang Diyos nga hindi mo nakikita, iniibig mo eh. Amen? Tapos hindi mo iibigin yung taong kapatiran mo sa loob ng iglesia. Napakahalaga ng pag-ibig sa loob ng iglesia. Hindi nagkakanya-kanya. Hindi nagdi-divide-divide. Amen? Pag isang iglesia ay napuno ng pag-ibig sa buhay sa bawat isa, ang iglesia po ay pagpapalain. Pati po yung mga member po nito. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Amen. 2 Peter 1:7, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kung ikaw ay banal, ibigin mo ang iyong kapatid. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, ibigin mo ang iyong kapatid. Unang 1:16, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid.
Tulad ng binasa natin sa Aklat ng Korinto. Amen? Sa'yo na ang buhay ko. Ganun ba? Ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo na ang buhay ko, yung iyo na ako. Ganun ba? Amen? Ang sinasabi ni Juan dito ay ang Diyos nga binigay niya yung buhay niya para sa atin. Kaakibat nito ng mga binasa nating verse kanina na maging example natin si Jesus Christ sa buhay natin. Tumulong tayo sa mga kapatiran natin sa abot ng ating mga kaya sa loob ng iglesia. May binasa naman tayo, igalang natin ang lahat ng tao, ang ating mga amo. Lahat po yan ay pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Last verse po. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Tulad ng binasa natin kanina sa 2 Corinthians, na ang sinasabi ni Apostle Pablo doon, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasang loob na ibinigay ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Amen? Sapagkat kung gaano karami ang paghihirap natin dahil kay Kristo, ganun din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Masarap maghirap kasama ang ating Panginoon. Masarap magkaroon ng pagsubok. Masarap magkaroon ng mga challenges, trial, suffering kasama natin ng Panginoon. Naunawaan po ba natin? May natutunan po ba tayo sa ating pag-aaral? Amen? Maging ako. Kaya ako ito naituro. Ito po kasi ang devotion ko. Buong linggong to. Amen? Kasi mahirap talaga magtiwala sa lakas ng ating sarili. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, sa buhay ko, sa buhay mo, hindi po tayo makakapagpatuloy. Sasabihin na lang natin, ayoko na maglingkod, magtatrabaho na lang ako para sa pamilya ko. Pero hindi ganun ang tinuturo ng Panginoon. Ang tinuturo ng Panginoon, ibigin mo ko, ibigin mo ang mga taong nakapaligid sa'yo, ibigin mo ang mga bagay na pinagkatiwala ko sa'yo para mapalakas mo naman ang iba. Amen? Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Amen? Yes, Lord. Lord, salamat po sa mga biyayang pinagkatiwala niyo po sa amin. Sa umaga po ito, sa mga kapatiran po namin, naway ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas sa kanilang mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang pagpalain. Magkaroon po sila ng wisdom, Panginoon, knowledge, patungkol palagi sa iyong mga salita, Panginoon. Sa umaga pong ito, sa mga pamilyang nandito, lalo-lalo na po sa mga kabataang naririto, sa mga batang naririto, Panginoon, patuloy niyo po silang i-bless, bigyan ng kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa araw-araw po ng kanilang ginagawa sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maitaas sa buong iglesyang ito. Matutunan po namin ang matiwala sa iyo. Matutunan po namin, Panginoon, ang laging dumepende sa sinasabi mo, sa pinapagawa niyo po sa amin. At matuto kami magpalakas ng aming kapatiran. Matuto kami umibig pa, Panginoon, yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng ito. At ikaw po ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay, napakaganda pong ng message ngayong umaga na ang ating Diyos ang ating kalakasan. Mga kapatid, ang sabi sa Biblia, apart from God, we can do nothing. Ibig sabihin, ang sarap po sa pakiramdam na kung wala ka man taong masasandalan, meron namang Diyos na pwede mong lapitan. Amen? Sabi nga po dito dito po sa buhay sa lupa, palala na po ng palala yung nangyayari sa mundo. Amen? Kung tumingin ka sa kanan kaliwa, ang daming karahasan, ang daming mga nawawalan ng buhay, mga hindi inaasahang pangyayari.
na maaaring makaapekto sa atin physically, emotionally, and spiritually. But Lord, but here we are. Mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasi nandito ka ngayon, pinalalakas ka ng Panginoon. Haharapin natin ulit ang linggong ito na punong-puno ng kalakasan buhat sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Deuteronomy 31 verse 6, mga kapatid, i-receive natin to sa Panginoon. Sabi po dito, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob dahil sa kanila, dahil sa kung anong nangyayari sa ating paligid. Sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay siyang sasama sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ito'y isang paalala ng ating Diyos na siya ay tapat at hindi tayo iiwan kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon. Kung feeling mo ikaw na yung pinakahirap na hirap sa sitwasyon na yan, mga kapatid, we have Jesus! Amen! His name is Jesus! A very, very powerful name. Tumawag ka lang. Sabihin mo lang, Lord, hindi ko na kaya. Kailangan kita. Amen! Hallelujah! Papurihan natin ang ating Panginoon. Sabi niya, magtiwala ka sa Kanya. Come on, church! Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong tinig, masasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong tinig, masumpungan sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim, masumpungan ka sa dakong lihim. Come on, church. Pwede ba ipikit natin ang ating mga mata? At kung meron kang nais sabihin sa Panginoon, ito ang iyong pagkakataon para kausapin ang ating Panginoon. Panginoon, nandito ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Lord, we want to break the cycle. Lord, ano man yung mga bandages na aming kinakaharap ngayon, Lord God. Lord, we just pray. We want freedom, Panginoon. Come on, church. Romans 8:31 says, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hallelujah. Walang dapat katakutan kung ang Diyos ay nasa ating panig. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama sa langit, ang aming kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay aming panghahawakan. Sapagkat ang sabi mo, ikaw ang Diyos na aming kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya't wala kaming dapat ikatakot. Kahit anong mangyari, Panginoon, kami magtitiwala at mananalig at aming sasambitin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Kaya naman, sa umagang ito, Panginoon, baon-baon namin ang iyong mga salita. Baon namin ang kalakasang buhat sa iyo, Panginoon. Haharapin namin ang
week na to ng merong kalakasan, Panginoon, merong assurance na kahit ano, Panginoon, kayang-kaya naming harapin dahil sa lakas na buhat sa iyo, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung